Good morning. Good morning. Good morning. Coffee? Bawal nga daw sa akin ang coffee. Pero yung coffee na mga 3-in-1, yung mga, ito herbal ito. Kaya, tinanong ko rin ito. Pero hindi lahat ng doctors na pagsasabi sa'yo na okay ang herbal. Hindi rin lahat ay nagsasabing oo. Ayan. Pero, depende naman yan sa faith mo eh. Kung sa palagay mo, okay sa'yo, okay. Butunis nga eh, pag paniwalaan mo makakagaling sa'yo eh. Makakagaling talaga. By faith. Ang lamig-lamig ng panahon kaya nag-sweater ako. Pero malamig pa rin. Tingnan mo ang kapit ko. Kinimpla ko sa ibaba pag akyat ko. Sandali lang naman ako dito pero ang lamig na. Pwede nang inumin talaga. Ang bilis ng paglamig ng kape ko. Ay de. Doon na tayo. Bagong salta. Si Inday, galing probinsya. Siyempre, ang Samar, probinsya rin yan. And then, nagpunta sa Manila. Kadalasan, ang tawag ng mga Manilinya, sa mga galing probinsya, lalo Bisaya, Inday. Kaya yung sa mga pelikula, o Inday, pag galing Bisaya. Nangatulong si Inday. Natulong. Wala namang ibang choice. Oh, college level na ako noon kung tawagin. Pero the fact na bagong salta ako, syempre, yung Tagalog kong salita, although sabi ko makakaintindi naman tayo ng Tagalog dahil mayroon naman tayong subject na Pilipino sa Bisaya, pero yung magsalita ka, hindi mo nga madiretso, although kaintindi ka, no? Dito na, nangatulong na si Inday. Ang amo namin, ang lawak ng bahay. Ang lawak ng bahay. Pero doon muna tayo sa hindi ko makalimutan talagang ginagawa ng, kasi ano kami eh, isang driver, isang hardinero, ako tagalinis, may maglilinis ako sa umaga, magpaplansa ako sa hapon. Tapos, yung isa naman, maglalabas sa umaga, siya din ang tagaluto. Ito na. Pero bago siya maglabas, siyempre magluto muna, almusal. Ako, pagkabangon ko na, kasi ang lawak ng nila, paligid talaga, ang lawak. Tapos punas-punas lang, tapos ang kwarto lang nalilinisan ko, yung kwarto ng pinakalola. Yan. Kasi medyo matanda maulyanin na, pero pero marami akong kwento talaga doon sa bahay na yon na may mga magaganda, yung ma-appreciate mo, mayroon namang medyo hindi naman maganda, pero as pag i-save mo doon sa experience, maganda na rin. Kasi kumaga sa nagbigay sa'yo ng lesson habang going forward. At saka yung lesson na wag mong gawin sa iba yung mga ganong bagay. Yung mga naranasan mo. Doon muna tayo sa nag-init ng tubig, umaga. Yung isa ko, ang Tagalaban nila, yun kasi si ang cook eh. Ngayon, nag-init siya ng tubig. Di ko alam kung anong ginagawa niya. Parang nag-init siya ng tubig, tapos iniwan niya, tapos nag-sort out na siya ng mga labahin. Araw-araw maglalaba eh. Ngayon, sort out siya ng labahin. Ay nakalimutan ng isang Inday na may ininit siyang tubig. Di ko alam kung anong ginawa niyang next. Basta ako, busy ako sa punas ng punas. Naku po, nakalimutan man niya. Hindi naman niya binilin sa akin na nasa paligid lang naman. Kasi ang labahan place, nandun parang medyo may distance mula sa kusina. Likod pa, ibaba ng bahay ng matanda na amo namin. Ito na, nakalimutan niya, maininit siyang tubig, nagulat na lang ako, galit na, bumaba na ang kuya. Pagbaba pa ng kuya, siyempre umaga, diretsong kape. Punta siya ng kusina. Pagpunta pa niyang kusina, nakita niya yung takore. Namumula na. Ibig sabihin na ubos na yung tubig at namula na nga yung kawali, yung takore, namula na. Kumbaga, apoy
apoy na. Di, pinatay na niya. Nataranta pati si kuya, nataranta. Tapos tinawag na, Rose! Rose! Tinamay naman nila. Takbo si Rose. Baka naalaala niya na maininit siyang tubig. Rose, takbo siya. Ako wala kong pakialam kasi di naman yun work. Hindi ko yun work eh. Pero kung sinabi niya sa akin, prior siya nagpunta doon sa labahan, ay di sana, matingnan ko kasi mas malapit lang ako, paikot-ikot lang ko sa sala, sa mga ganito, sa guest, ganito na. Doon lang ako, sa koridor, yan. Rose! Kuya, bakit ka nag-init ng tubig? Ang tanong pala ni kuya, sino ang nag-init ng tubig na umapoy na yung takore? Abay, ang sagot ba naman ni Rose ay, si Josie po. Ay, narinig ko kasi, malapit lang ako. Si Josie po. Tapos, nasyak ako ngayon. Pag sabi nga si Josie po. Tapos, Josie! Pero alam ni kuya nga, hindi ko trabaho yun. Bakit mo binamayan? Hindi naman siyang nagano, sabi ni kuya. Pero nasabi na niya, si Josie po. Ako ang nag-init. Tapos, Josie! Kuya! Bakit mo iniwan ang tubig? Hindi na ako naimik. Diyos ko. Parang, aywan ko, basta, hindi na lang ako nag-imik nga si Rose po, kasi narinig ko nga sabi ni Rose, si Josie po. Kaya kung baga sa ano, parang, dahil na-shock ako, parang tipong napanindigan ko na lang din, na hindi ako nakaimik. O, tingnan mo yung ano, hindi naman ako naimik, si kuya, galit na, ano lang, tuloy-tuloy na lang yung galit niya. Ito ganon, ganito, ganon. Tapos, pagkatapos noon, sama talaga ng loob ko. Kasi bakit ako yung napagalitan na hindi naman ako nag-init ng tubig. Hindi, pinabayaan ko. Hindi ko that time, hindi ko masita si Rose. Kasi nga, masama ang loob ko at saka, fresh pa yung galit ni kuya. Kaya magpakalipa, ang ginawa ko kasi parang sumisikip yung dibdib ko nga hindi ko sila maaway. Pero nauna ako kay Rose doon. Si Rose kasi Tagalog na siya, Tagalog na ako. Medyo pa yung salita ko sa Tagalog. Kaya isa din yata yung sa reason na hindi ako nakapag-reason out. Kaya yun, dinibdib ko. Ang ginawa ko, okay na yun. Wala na si kuya, nasa kwarto na nila. Ang ginawa ko, sama ng loob ko, pumunta ako ng CR. Inuna ko yung linisin ang CR ni Madam, yung sa matanda. Doon talaga ako nag-iiyak. Nagsisisigaw ako doon sa CR. Bakit niya ginawa sa akin yun? No. Iyak talaga ako, nag-iyak. Tapos na akong umiyak. Parang lumuwag yung dibdib ko. Lumuwag ang dibdib ko. Tapos, yan. Kasi kung halimbawa hindi ko iniiyak yon, ang mangyayari talaga doon, mag-away kami ni Rose. Mag-away kami. Kaya noong, CR ako, pagkalabas ko ng CR, parang ayan. Siyempre hindi pa kami nag-almusal noon, Ang sila kasi ni kuya, ang unang nilang gagawin yan, kape muna, kape. Tapos tinatinapay, tika-tika, gano'n lang muna. Mga 8 o'clock na or 9, pag lalo na kung walang pasok. Ngayon na lang, 8 or 9, saka na sila mag-almusal. Pero kami, mga inday, mga dudong, pag-almusal talaga kami, kasama ng kape noon, kape, almusal. Ayun, noong nag-almusal, sabay-sabay kami mag-almusal, tatawagin namin yung mga mga kasama namin, driver, yung hardinero, yan, tapos kaming mga inday. May 5 kami ano bang gagawin ng isa? Yung isa pala, parang siya, parang errands siya nga, halimbawa, may lakad ang driver, may ginagawang hardinero. Yung isa, errands siya nga, kahit saan siya utusan, pamalingke o di kaya kasi nag-aaral siya, working student din siya that time. 5 kami. Tawag na namin, kain na tayo. Pero maluwag na yung dibdib ko. Parang kaya ko nang makipagharap. Ayan. Habang kumakain kami, timpla kami kape, siyempre. Kape. Habang kumakain, normal naman yan na pag kumakain, kwentuhan. Tapos, ayun, nung una, hindi ko talaga masabi-sabi. Pero narinig pala noong yung mga driver, yung kasama namin, sigaw ni kuya. Tapos, narinig din nila kung anong nangyari. Pero pati yung si Josie, narinig nila yon kasi sigaw nga si kuya.
Ngayon habang kumakain kami, hindi ko ma-open up. Tapos, pero masama pa rin ang loob ko, pero magaang na. Sabi nung anong magkasama naming mga boys. Kasi dalawa kaming girls, tatlo silang boys. Sabi pala, tawag doon, Rose, anong nangyari kanina? Tapos, siya naman ang sumagot. Hmm. Tingnan mo yung takuri. Nag-ano talaga, parang langitim pero hindi naman gaano kasi nga yung wala ng tubig, naubusan ng tubig, tapos namula na siya sa apoy. Pero pagka ano ng apoy, medyo nangitim nga siya, sabi nila. Tingnan mo yung takuri. Nakalimutan ko na may inilit pala akong tubig. Tapos saka ako nagsabi, bakit naman ako yung tinuturo mo? Tapos si kuya hindi na nag-ano sa akin, nag follow up question kasi bago nga ako doon. Kung baga sa inday pa, di ba? Kung baga sa inisip lang niya yata na ganun ang mga inday nga bagong salta ganun, kaya naghinto na siya sa pangatanong-tanong. Anong sinabi ni Rose na si Josie. Tapos Josie, bakit iniwan ko? Hindi na lang ako na-make. Natingin na lang ako sa kanya. Yun, huminto na siya, parang naano yata si kuya na bago nga ako. Tapos galing Bisaya pa, yan. Tapos yun, sabi ko sa kanya, bakit naman ako ang tinuro? Sabi nga niya, nagulat ako. Kaya, tapos nagulat daw siya at natakot. Kaya ang tinuro niya ako. Kaya sabi ko sa susunod, baka mamaya ituturo mo na. Hindi na. Sabi niya, hindi na. Nagulat ako. Pero ang sama-sama talaga ng loob ko sa ginawa niya. Yun ang experience ko talaga nga. Mula noon talaga, parang naano ko na ang kasalanan, ang mali ng isa, huwag ituro, aminin mo na lang. Kasi nga, wala namang masama pag umamin. Magalit man at magalit yung dapat magalit. Pero at least, ang sinabi mo, totoo. Yun ang una kong experience sa Manila pagdating sa katulong. Mas mahirap pag may mga katulong ka tapos may mga kasama ka. Tapos yung katulad lang, samantalang kung mag-isa lang sana ako noon, tanggap ko kung nakalimutan ko tapos kasalanan ko. Pero pag marami kayo, ang mahirap ng ganun, turo-turuan kahit hindi kung sinong wala, yun ang ituturo. Yun ang mahirap. Experience ko rin yan. Kung sinong halimbawa mayroong mali, kung sinong wala sa grupo, pwedeng yun ang ituturo na may kasalanan. Isa yan. Di ba? Yan, experience yan. Isa pa lang yan ha. Ang dami pa niyan. Sa susunod, kwento ko ulit sa inyo ha. Okay. Bye-bye.